Kaya kapatid, anuman ang iyong mga panalangin, hallelujah, naririto ka sa presensya ng ating Panginoong Yesus. Ito ang pagkakataon upang tayo'y malayang lumapit sa ating Panginoon at ilagak sa Kanyang harapan ang lahat ng ating mga daladalahin. Amen? Hallelujah! For the goodness of God will always be with us. Thank you, Jesus! I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I'll sing your power in a holy place, and I am gonna mighty way.
good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are, Jesus. You are good. Hallelujah. For you are good. And we thank you, Jesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing all the goodness of God. Sing it again, church. Sing the goodness of God. Oh, we love you, Jesus. For your mercy never fails. Oh, it never fails, Lord. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. We love to hear your voice, Lord Jesus. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived of the goodness of God. Sing it aloud. All my life, Lord. All my life you have been
is running out. I-declare mo, kapatid, sa iyong buhay. Declare it. Declare it. Sapagkat kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkakalinga, ang kanyang pagpapalo, hindi niya ito inalis kailanman sa iyong buhay, kapatid. Manampalataya ka. The goodness of God is upon us now and forever. Your goodness is running out. It's running out to me. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. For all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. For all my life you have been faithful. Oh, we thank you, Lord. All my life you have been so good, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. For the last time, for all my life, Lord. Oh, we thank you, Jesus. You are so faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing all the goodness of God. We thank you, Lord. Pasalamatan mo ang mabuting Diyos, kapatid. Praise the Lord! Muli magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Kumusta na po kayo? I hope na inaabutan po kayo nitong mensaheng ito na nasa mabubuting kalalagayan. Itong week pong ito, meron pong isang news report that I found to be interesting dahil related po dito sa aking preaching. Ano po ito? Meron daw pong pumasok na bagyo dito sa ating bansa. This is interesting considering that it is summertime. Sanay po tayo na yung mga bagyo ay dumarating sa atin sa panahon ng tag-ulan. Pero alam po ninyo mga kaibigan, meron pong uri ng bagyo na hindi namimili ng panahon. Dumarating po ito kahit na ano pang oras, araw o buwan. Ano po itong bagyo na aking pong pinatutungkulan? Yung tinatawag po natin bagyo ng buhay or storms of life. Ito po yung mga kumakatawan doon sa ating mga struggles, mga kahirapan, mga problema. Maaring sakit po ito, maaring kawalan ng kabuhayan, maaring problema sa mga relasyon. At alam naman po natin, we're going through dito sa super typhoon na ang pangalan po ay COVID-19. As a matter of fact, marami po naapektuhan, maraming tinamaan, nagkasakit, may mga namatay, marami ang mga nadidepress, marami po ang mga natatakot. And this is the reason why we need to understand the nature of storms of life, mga kaibigan, upang ating pong mapagtagumpayan. So join me now dito po sa message na aking pinamagatang Lessons on Storms of Life. At ito po ay hinango ko, mga kaibigan, doon sa actual storm experience ni Apostle Paul. And we read of this dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 27, beginning verse 21. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at hindi tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko.
nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang mapapadpad tayo sa isang pulo. As a background, mga kaibigan, ito po ay istorya ni Apostol Pablo na during the time ay isa pong bilanggo, kasama pa ng mga ilang bilanggo, sila po ay patungo ng Roma. At meron pong pagkakataon na sinabihan po niya yung pong kapitan ng mga sundalo na i-postpone muna yung kanila pong paglalayag dahil baka meron po silang makasalubong na malakas na bagyo. Ngunit hindi po siya pinansin nung kapitan ng mga sundalo at ang pinakinggan po ay yung kapitan ng barko at yung may-ari nito. Kaya ang nangyari po, mga kaibigan, naranasan po nila yung isang napakalakas na bagyo na sumira ng kanilang barko at muntik pang naglunod sa kanila. So dito po sa maikling kwento, meron po akong dalawang mahalagang lessons that I would like to understand. Unang-una, may mga bagyo ng buhay tayo minsan dahil sa ating mga kamalian. Opo, mga kaibigan, gaya nitong experience ni na Pablo, hindi naman po sana nila kinakailangan maranasan yung bagyo. Ngunit nagkamali yung pong mga pinuno na naroon, kaya ito po ay kanilang naranasan. Now, I say, mga kaibigan, sa ating pong mga buhay, ano mga bagyo ang bunga ng ating pong mga maling desisyon, gawa at pagbabaliwala din sa mga paalala. Opo, may mga taong pinadadala ang Lord para tayo po ay paalalahanan. Nariyan yung ating mga magulang. How many times have we heard yung magulang nagpapaalala sa anak, anak, mag-aral ka, seryosohin mo para magkaroon ka ng magandang buhay. Unfortunately, may mga times po, pagbubulakbol, pagliliwaliw ang inuuna, kaya hindi po nakakapagtapos, kaya hirap sa buhay later on ang nararanasan. May mga tao po, nakakatanggap ng advice from concerned people, sinasabihan, kumain ka ng tama, mag-exercise ka, magpahinga ka, huwag kang magbisyo. Kaya lang, hindi rin po pinapakinggan. Kaya bagamat bata pa, marami na rin po mga sakit, kahirapan na nararanasan. Ito po yung mga example, mga kaibigan, ng mga bagyo ng buhay na hindi naman sana natin kinakailangan maranasan. Kung tayo lamang po ay makikinig doon sa mga payo, warning advices ng mga tao na ipinadadala ni Lord. I want us to realize, mga kaibigan, na may kapamaran ng Diyos upang tayo maiiwas sana sa mga bagyo ng buhay. Kaya kinakailangan po, alamin natin at ating sundin. At gaya nga po ng aking nabanggit na, ang isang kapamaraanan po ng Diyos ay yung ating pong mga magulang. Kaya nga po, dito sa Kawikaan chapter 1 verse 8, we read of this, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sila po, mga kaibigan, yung unang-unang tao na ginagamit ng Lord sa atin. Kasi sila po, yung unang meron tayong interaction. Now, kung titingnan din natin, mga kaibigan, sila rin po yung nilagyan ng pag-ibig, ng malasakit, ng kakayahan, ng abilidad ng Diyos para tayo po ay gabayan, para tayo po ay iiwas sa mga bagyo ng buhay. And then, as we go on sa ating po mga buhay, as we grow older, meron pa po mga ibang tao na maaaring ipadala ang Diyos sa atin. Maaaring ibang mga kapamilya pa po, maaaring yung ating po mga guro sa eskwela, maaaring yung ating mga managers doon sa trabaho, at maaaring yung mga lingkod ng Diyos. Maaaring sila rin po ay ginagamit ng Diyos sa ating buhay. Pero in all of these things, mga kaibigan, ang pinakamahalagang dapat na nagagamit, nararanasan natin ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Sa pamamagitan po nito, tunay tayong magagabayan, tunay pong maiiwas tayo sa mga bagyo ng buhay. Let me read, mga kaibigan, dito po sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 16. At ang sabi po rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-panginabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Opo, mga kaibigan, lahat na mga katanungan natin, yung ating po mga kakailanganing advices,
nakapaloob na po riyan sa Biblia. Kaya nga po mga kaibigan, ang tawag po rito, this is the basic instruction before leaving earth. Kung ilalagyan po natin ng acronym mga kaibigan, yung pong word na Bible. Kaya nga po, let us read the Bible mga kaibigan, ipamuhay po natin, magagabayan tayo, may iwas tayo sa mga bagyo ng buhay. Amen po ba? Now, I want us also to realize na huwag po natin babaliwalain ang mga paalala sa atin dahil may masamang bunga kung tayo po'y magpapabaya. Take the case nila Pablo at nung mga kasamahan po niya. Ano po nangyari mga kaibigan? Gaya na sabi dun sa verse 22, mawawasak yung barko. At indeed, nawasak nga po mga kaibigan. Pero hindi lamang po sila nawasakan ng barko. For so many days, puno po sila ng takot, ng pag-aalala, hindi na po sila makakain, nagutom po sila, at muntik pa po silang mamatay, muntik pa po silang malunod. Pero salamat na lamang po at naroon yung patuloy na habag ng Diyos sa kanila at sila po ay iniligtas pa rin. Now, listen now mga kaibigan, hindi po nila kinakailangan sana dinaanan ito if only they listen to Paul's advice. Kaya nga po mga kaibigan, sa atin din pong buhay, as I've mentioned, kung meron po mga tao concerned sa atin, they give us advice, pakinggan po natin, huwag natin baliwalain dahil maaring ito po yung magliligtas sa atin doon sa mga bagyo ng buhay. Maaring may iwas tayo doon sa mga sakit, doon sa mga kahirapan, doon sa mga problema sa ating pong mga relasyon at kung ano-ano pang masasamang bunga ng pagbabaliwala at pagpapabaya natin. Amen po ba? So, kung titingnan natin mga kaibigan, hallelujah, bagamat maaring tayo po ay nagkamali doon sa ating po mga desisyon, bagamat meron po tayo mga pinagdaraanan ngayon, mga bagyo ng buhay o kahirapan sa buhay, bagamat maaari po tayo nakakaranas ng mga discouragement. Because of all of this, I want to encourage you mga kaibigan. I want to say this, kung meron man tayo mga bagyong pinagdadaanan, dala ng ating mga kamalian at kasalanan, lumapit na sa Diyos. Pwede na tayong iligtas sa bagyo o pawiin ang bagyo at iayos ang ating mga buhay. Bakit ko po ito binabanggit mga kaibigan? Dahil especially nowadays, marami po mga pinanghihinaan, more so kung alam po nila, may mga mali sila, maaring nawawalan po sila ng pag-asa. But I want us to understand that our God is a God of many chances. He is our loving Father. He is concerned sa ating pong mga buhay. Kaya po, kung babalikan natin, ito pong sila Pablo mga kaibigan. Bagamat hindi po pinakinggan si Pablo na maaring yung advice niya ay mula din naman po sa Diyos. In so to speak, maaring yung Diyos yung hindi po nila pinakinggan, pero hindi pa rin po sila pinabayaan ng Diyos. Naron at naron yung habag ng Diyos para sa kanila. Kaya nga po mga kaibigan, maging sa atin, remember who we are as Christians. Tayo po ay mga anak at tagapagmana ng Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. Do you remember the story of the prodigal son? Kaibigan, kinuha niya yung kanyang yaman, wala pa po doon sa panahon, yung kanyang mana, nilustay niya at nakaranas po siya iba't ibang storms of life. But he came to his senses. Bumalik po siya doon sa kanyang ama. At siya po, with open arms, winelcome ng ama, ibinalik yung pong kanyang pribileyo ng pagiging anak, nakaranas siya muli ng refreshing, ng restoration, ng revival. Why am I saying this? I want us to go back, mga kaibigan, dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19. Ang sabi po rito, repent then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. So let me ask you, kaibigan, pagod ka ba? Takot ka ba? Discouraged ka na ba? Especially dito sa pandemic na ating pinagdaraanan, hold on. Huwag kang mawala ng pag-asa. Anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng Diyos, bumalik ka sa Kanya, i-revive ka Niya, i-refresh ka Niya, i-restore ka Niya. Amen po ba? Now, let's go now mga kaibigan dun sa pangalawang lesson that I would like us to understand. Na bagamat maaari tayong dumaan sa bagyo, bilang mga believers, makakaasa naman tayo ng pag-iingat ng Diyos. Bakit po mga kaibigan? Now, may mga pagkakataon po, gaya din po nila Pablo,
Akala po nila mapapabayaan na sila. Kaya nga po, doon sa verse 20, earlier verse, bago yung ating pong binasa, as a matter of fact, nawalan po sila rito ng pag-asa. Sabi po rito, matagal naming dinakita ang araw at ang mga bituin, at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Can you imagine that, mga kaibigan? Maging si Pablo, isang lingkod ng Diyos, he came to that point na maaaring pinanghinaan din po. Perhaps he was not hearing from God during that time, but eventually he heard from God. So I want us to be encouraged, mga kaibigan. Bilang mga anak ng Diyos, I want you to understand, hindi ka iniiwanan, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Although sometimes we do not hear from Him, pero hindi po nangangulugan, wala siya sa ating piling. So be encouraged. Opo, maaring malakas yung bagyo. Opo, winasak yung kanilang barko, muntik silang nalunod. But I'd like to say this, bagamat malakas yung bagyong kanilang dinaanan, mas malakas ang Diyos na nag-iingat sa kanila. Siya na nag-iingat sa kanila noon, siya pa rin ang nag-iingat sa atin ngayon. Kaya magtiwala lamang po tayo. Why do I say that, mga kaibigan? May promise po doon sa Hebrews 13:8, kung sino si Jesucristo noon, siya pa rin ngayon at magpakailan paman. It was his duty. It was his thing, mga kaibigan. It was his love na iligtas yung mga tumatawag sa kanya, mga kaibigan. And he continues to do so even today. Kaya huwag tayong matakot, kumalmalan tayo. We know mahirap itong pandemic time na ito, pero gaya din po ng napakalakas na bagyo na pinagdaanan ni na Pablo, sila po ay nakaligtas. Makakaligtas ka rin dito, kaibigan. Amen po ba? Now, sa panahon po may banta ng bagyo sa iyong buhay, tumawag ka lang kay Lord. Tumangan ka rin sa kanyang pangakot salita, lalakas at papayapa ka, kaibigan. Meron pong napakagandang verse. I'd like to share this. Isaiah 43 verses 2 and 3. Ang sabi po ron, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. What a promise, mga kaibigan. I do not know, maaaring alam din po ito ni Paul, who was going through doon sa mahirap na kalalagayan. But we know, iniligtas sila Pablo doon sa bagyo, doon sa malalim na dagat. I want you to realize, mga kaibigan, may track record ang Diyos ng pagliligtas. Kaya po ito nabanggit. You remember, mga kaibigan, from Egypt, yung mga Israelita na nakalaya patungo ng promised land, they crossed the Red Sea, mga kaibigan, napakalalim. Pero God provided a way, gumawa na isang superhighway doon, nakakross at hindi nalunod yung pong mga Israelita. The same thing happened nung nag-cross po sila doon sa River Jordan. Gumawa din po ng daanan ang Diyos para yung kanyang mga anak ay makatawid. I'm telling you, kaibigan, gumagawa din ng daanan ang Diyos para sa kanyang mga anak, para malagpasan nila itong pandemic time at lahat pa po ng ating mga storms of life. Amen po ba? All we needed to do is hold on doon sa mga pangako ng Panginoon sa ating po mga buhay. I want you to understand, yung Diyos na sumama po sa kanila noon, He is also the God who is with us today. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrews 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan. Now, He is with us. We are the temple of God and of the Holy Spirit, kaibigan. He is more Emmanuel, as a matter of fact, today. Kaya nga po, makakaasa tayo ng pag-iingat, ng paggagabay ng Diyos sa atin din pong mga buhay. Amen po ba? Now, ang katanungan, mga kaibigan, bakit po kasi may mga bagyo pa? Hindi po ba pwede, Pastor, na wag na lang tayo paraanin ng Lord dito sa mga bagyo na ito para hindi tayo natatakot, nag-aalala gaya ng ating mga nararanasan today? But I want you to consider this. Minsan, pinadadaan tayo ni Lord sa bagyo dahil may mas mabilis lumalago ang ating pananampalataya at pagkatao. Tiwala lang kay Lord at sa kanyang proseso. Opo, may benepisyo. Yung pong mga pagsubok ng buhay
yung mga bagyo ng buhay. Gaya nga po nasabi dito sa Santiago, chapter 1, verses 2 to 4, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Opo, kung titingnan natin, nagpapalago ng pananampalataya, nagpapalago ng pagkatao, nagiging ganap yung pong mga Kristiyano dahil po dito sa mga storms of life. Kung titingnan na lamang po natin, maging yung mga kasamahan po ni Pablo, maaaring halos lahat po yun are unbelievers. Pero kung titingnan natin, after they went through the storm, after na napakinggan nila si Pablo, yung pangako ng Diyos sa kanila through Paul, mga kaibigan, nakita nila, totoo yung Diyos ni Pablo, makapangyarihan at nagliligtas yung Diyos ni Pablo. Listen now, mga kaibigan, we will see the power of God, lalo na po doon sa mga panahon na merong mga bagyo sa ating buhay. Pero mga kaibigan, hindi lang po yung faith ang pinalalago, maging yung ating pagkatao. Bakit po, mga kaibigan? Dahil po doon sa mga bagyo ng buhay, dahil doon sa ating po mga suliranin, natututo po tayo magtiis, magtiyaga, magpakumbaba, umunawa, magkaroon ng habag doon sa mga dumaraan, doon sa kahirapan, dahil tayo man din po mismo dumaan doon sa mga kahirapan. Kaya mga kaibigan, bakit hindi po madali, ipagpasalamat pa rin natin kay Lord yung ating pong mga storms of life. Amen po ba? So let me move on, mga kaibigan. Tulad po ni Pablo, dumaan man po tayo sa mga bagyo ng buhay, makakaasa tayo ng pag-iingat ng Diyos upang patuloy pa din nating malakaran ang kanyang layunin sa ating buhay. Opo, mga kaibigan, kaya po naligtas si Pablo ay dahil may layunin pa ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po dito sa verse 24, ang sinabi niya sa akin, noong anghel, huwag kang matakot Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Kinakailan pa po niyang ma-share si Jesus doon sa emperador, doon sa iba pa po mga tao sa lugarin ng Roma. Kaya nga po, mga kaibigan, meron po isang lingkod ng Diyos na nagbaggit, in the service to God, we are like immortals until God calls us home. Para raw po tayong mga immortal. Walang kamatayan, mga kaibigan. Hanggang tayo po ay naglilingkod ng tapat sa Diyos dito sa lupa. Kaya nga po, I say, mga kaibigan, kung ikaw ay naglilingkod, anuman ang iyong pagkakatawag, whether it is a formal ministry o maaring informal ministry, anuman ito, kaibigan, I'm telling you, merong special favor ang Lord sa iyo. Babantayan kanya, ipagsasanggalang kanya para malakaran mo yung iyong pagkakatawag. As I've said, may special favor ang Lord. If we go dito sa aklat po ng Malakias chapter 3, 17 and 18, ang sabi po rito, sa araw na ako'y kumilos, itatangin ko sila bilang sariling akin, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Nakuha po ba natin, mga kaibigan? So, maglingkod na ng tapat. We know, meron po mga sacrifices, pero meron din po mga privileges and blessings. Amen. Now, I want us to realize this as well, mga kaibigan, na sa ating pong pagsunod doon sa ating pagkakatawag or calling, hindi lang tayo ang iniingatan ng Diyos gaya ng ginawa niya kay Pablo, pati yung mga mahal natin sa buhay. Ba't ko po ito nabanggit? Ang sabi po ng verse 24, alang-alang sa iyo ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Can you imagine, mga kaibigan, kung wala po si Pablo doon sa barko? I'm telling you, nalunod lahat yung mga nakasakay doon. Consider this, mga kaibigan. Bakit yung pamilya mo, ikaw na naglilingkod, nananatili din mga ligtas? Walang mga sakit, kumakain on time, malulusog, masasaya, may kapayapaan, may kapahingahan. I'm telling you, it is because of you na naglilingkod sa Diyos. Now, meron pong pangako dito sa awit 91 verses 9 and 10.
Sabi po riyon, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Ang sabi po, sa iyong tahanan. Sino po ang naroon sa tahanan? Di yung ating pong immediate family. Covered po sila ng divine protection ng Lord dahil iniingatan ka rin ng ating Panginoon. What a privilege, mga kaibigan. So please, continue to serve the Lord faithfully. At bilang pagtatapos, mga kaibigan, I say, may mga bagyo ng buhay na kahit ano pa pong pag-iingat natin ay maaari pa rin dumating. Ngunit kung kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat ipag-alala. Magtiwala at pumayapa lang. Dito po sa aklat ng Mateo chapter 8:26, we read of this, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Listen, we know the story kasama ni Jesus na natutulog during the time yung kanya pong mga disipulo. Sila po ay naroon sa lawa, meron pong malakas na bagyo, biglang dumating. Hindi po nila na-anticipate. Ano po nangyari? Lumulubog na po sila, akala nila mamamatay sila. Pero doon po sinabi ito ng ating Panginoon. Napakaliit ng pananampalataya. Listen mga kaibigan, kung karap din po natin ang ating Panginoon, we're going through this big storm of life called COVID-19. Ano rin po kaya ang sasabihin ng Lord sa atin? I hope, hindi po napakaliit ng ating pananampalataya na ipinapakita rin natin sa ating mga takot at pag-aalala, but rather, ang sasabihin niya, malaki ang inyong mga pananampalataya. Kaya nga po mga kaibigan, I say, kumalmalan tayo, chill lang tayo, tangan tayo ng ating makapangyarihang Diyos. As the Bible said, Jesus is the same, yesterday, today, and forever. Nagliligtas po siya noon, nagliligtas pa rin siya ngayon. Pinayapa niya yung bagyo noon, pumapayapa pa rin po siya ng mga bagyo ngayon. Amen po ba? So, let me pray for you mga kaibigan. Panginoon, salamat po dito sa kapahayagan. Paunawa po ninyo kung bakit dumarang kami dito sa storms of life and give us faith that we may overcome all these storms. Protect us, provide para sa lahat ng ayon po mga pangangailangan, grant us peace, rest, and joy even as we go through these storms of life. Maraming pong salamat. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus, I say, Amen, Amen. God bless everyone.